na tayo magpapagas dahil tayo ay full tank pa. Full tank pa tayo. Hindi na tayo magpapagas. Ayaw nga pala. Naka-Tesla nga pala tayo. Hindi talaga tayo papagas. Second week ko nang ginagamit itong e-bike na ito. At so far okay sa akin yung performance niya, no? Para ka talagang nakakotse, naka 4 wheels. Bakit? Hindi in the sense na yung steering wheel parang sasakyan, tsaka yung reverse, mga ganyan. Okay siya. So, ang dami nagsasabi para kang naka automatic transmission. So kung gusto mo maging familiar, no, sa pagtitimpla ng manobela, magandang training ground siya. Pero syempre hindi mo dapat i-expect yung power na same ng gasoline engine. So, tapos kapag magta-traverse ka sa mga bayan-bayan, ayan, sa bike lane ka, huwag kang pupunta sa gitna kasi ang speed niya talagang mabagal lang. So usually kapag gumabiyahe ako from Putatan, ang speed ko lang ganyan lang, 18, 19. Minsan nga 15 lang kasi traffic. Mas nakakauwi naman ako. Pag uwi ko, halos kalahating bar pa yung yung battery niya. At hindi biro yung yung pinanggagalingan ko dun sa Putatan dahil ang lugar ng girlfriend ko, Mutual Homes Phase 3, ang daming paangat dun. So, pag sa paangat naman, hirap siya. Kapang talaga siya dun sa isang huling ahon, ay sa pangalawang huling ahon dun sa papuntang Mutual Home Phase 3. Sobrang tarik kasi talaga, no? Kahit ako pag nagbabike ako tinatayuan ko yun, yung dalawang huling ahon na yun. In fact, kasi siklista ako pinangalanan ko yung dalawang huling ahon na kambal ahon. Kung familiar kayo sa sa Marcos Mansion na route, tapos nagbabike kayo papuntang People's Park, meron doon tinatawag na Kambalahon. So doon ko kinuha yung yung pangalan ng dalawa na yun. So ang speed ko doon sa sa ahon na yun, matarik talaga kasi siya parang 7 kilometers per hour. Ganun lang kabagal. Tapos kami nung 3 kami. Pag mag-isa lang ako, hanggang 10 siya So huwag ka mag-expect talaga ng na sobrang mabilis dito sa e-bike na to, especially stock lang siya. Yung makina, yung battery, yung controller. So may may mga nababasa akong mga forums na kinakaya nila na kinakaya ng e-bike nila ng 50 kilometers an hour. So ang ginagawa nila, ina-upgrade nila yung motor, yung battery ginagawa nilang lithium, and then
pa ba? Yung controller, no? Mataas yung wattage ng controller nila. So yung controller yata yung nagbibigay ng ano, na nagre-regulate ng power supply from battery papunta sa motor. So pag mas mataas siguro yung wattage, mas mataas yung power na isi-send ng controller papunta sa makina. Hindi ko masyadong ma-explain, no? Hindi ko rin alam kung tama yung explanation ko sa pagkakaintindi ko kasi hindi naman ako maalam when it comes to motor power or engine. So dito na tayo sa Susana. So itong Susana, isa to sa mga ayoko na daanan dito kasi matagtag. Lalo na yung mga rumble strips dito, hindi pa kaya. Kaya pag dumaan ka sa rumble strips dito talagang matagtag talaga, as in. So speaking sa matagtag naman, given na talaga yung lahat ng e-bike matagtag. No, bakit? Kasi hindi ganun kaganda talaga yung suspension ng mga e-bike. Siyempre, cost cutting para mas ma-afford ng masa. Hindi ka maglalagay ng suspension na ganun kaganda. Isa pa, no? Itong EMC Golf, NWOW EMC Golf na ito, ang kanyang swing arm may isa lang, may isa. Sa isang chassis niya, isa lang yung swing arm. So anong ibig sabihin nun? Kapag yung isang gulong mo nakaangat, hindi mag-a-adjust yung isang gulong. Aangat din siya. Kaya kagaya nun, isang rumble strip. So, kasi kapag hindi natin inatake ng mabilis yung rumble strip, mas matagtag siya. So try ulit natin na bagalan. Tingnan natin kung gaano katagtag siya. So tip ko lang sa mga dumadaan sa highway, sa national road na gamit yung e-bike. Pag mga ganito na nasa unahan nyo naka-standby, naka-idle, lalo yan mga jeep, kumukuha ng pasahero yan. Wag nyo nang tangkayin na mag-overtake sa kaliwa nila. No. Hanggat maaari, kung makakapaghintay kayo, maghintay kayo. Dahil hindi mo masasabi na yung aksidente. May mga vehicle talaga na bigla na lang susulpot ganung kabilis, lalo mga ganitong oras. Ganito siya katagtag kapag hindi mo inatake ng mabilisan yung rumble strip. So, yun na yung huling rumble strip na na-experience ko dito sa Muntinlupa Road. Talagpasan na natin yun, okay na. Makakahinga na tayo ng maluwag. Ito yan, na lang yung rumble strip na yan. Kayas na yan. Diba? Hindi siya ganun ka hindi siya ganun ka umbok kasi pudpud na. Tapos ayan, maging mindful kayo sa mga pothole na ganyan, no? Para smooth lang yung yung voyage nyo. Mas maganda nang mabagal kayo, pero safe yung ride nyo, safe din yung e-bike nyo, diba? Gaya nito, isa pa ulit. Napansin nyo guys, dito lang ako sa bike lane talaga.
Hindi na ako nagtatanggang kumaliwa. Oh. As much as possible, kasi hindi naman tayo talaga legal dito sa lugar na yan, sa daanan na iyan. Kaya wag na tayo mag-cause ng abala dun sa mga kasabayan nating motorista. Maging courteous tayo sa daanan. Pagbibigyan naman tayo ng mga yan, lalo ngayon na holidays, good mood ang mga tao. Yeah. Siyempre, pag pinagbigyan ka, magbigay ka rin sa mga kasalubong mo, di ba? Ganun lang. Kung ano yung binigay sa'yo, kung binigyan ka ng pabor ng isang motorista sa daan na nakasabay mo, ibalik mo sa iba. Chain effect, kumbaga. Ay, kakasok pala na si Flash Express. Diba? Pag tumigil na sa harap mo, tigil ka. Kuya ka muna. Enjoyin mo lang yung biyahe mo. Huwag ka magmamadali. Perhaps, hindi naman ako gagamit ng e-bike kung nagmamadali ako. May motor naman ako. Gusto ko mag-e-bike, gusto ko enjoyin yung yung feeling ng naka 4 wheels. Hindi magtiyaga ako na maghintay. Diba? Gagawin yun sabi nga nila wag mag text and drive. Pasaway. Nahantay na kasi ako ng barkada ko ang call time namin alas 8 ay alas 9 na, alas 10 na. Ganun lang. Be patient. Hindi naman kuminto. Huwag kang gagawa ng hakbang na maglalagay sa alanganin yung sarili mo, yung e-bike mo, property mo, pati yung ibang tao. Yan ang susi sa kalsada. Oops guys, hindi ko expected yun, hindi ko naalala. Ano pa pala yun? Yun na pala yung last promise. Yun na yung last na rumble strip na matagtag na may encounter natin. Kinabahan ako, akala ko matagtag na naman napapahiya na ako sa inyo guys. Dito wala na talaga, promise. Wala na ditong rumble strip. So trivia lang guys, ang rumble strip pala, ang main purpose niya magising yung mga motorista na nakakatulog-tulog na. Syempre yung vibration from gulong pupunta sa manubela, magigising yung may hawak ng manubela. So yun ang yun ang purpose ng rumble strips. Sabi ko nga, nagbibiroan kami ng barkada ko dati, kung panggising yun, ba't di na lang kape,
every ano, yung rumble strip papalitan nila ng station tas may kape. Ang corny ko, no? Ganun talaga guys pag ano, bumabiyahe ka tas wala kang katabi. Sasalita ka mag-isa. Sakto na ako. So hindi ko alam guys no kung ano, kung itong yung mga four wheels, mga conventional tinatawag natin, conventional vehicles, kung meron talaga silang kapag nag-signal light ka, biglang pag na-reach mo na yung certain liko, biglang mag-off na yung signal light. Sa motor kasi hindi ganun eh. Manual mo siyang ipapatay eh. So kaya na-amaze ako nung itong e-bike na ito, EMC Gold. Pag nagsisignal light ako, biglang nawawala siya kapag lumiliko na ako. Hanggang sa point na iniisip ko baka mamaya may problema yung signal light. Yung pala, nabasa ko sa forum, sadyang ganun siya. May automatic off siya. So wala, nakaka-amaze lang no? Hindi ko alam kasi hindi ako nakapag four wheels eh. Sa ano, looban ng bayan ng San Pedro. Ayoko dun sa may ano, ang bayon, ayoko dun sa tulay. Kasi madilim dun. Ayoko nang makipagsabayan pa sa mga nagbibilis ng mga sasakyan at motor ng gantong oras. So dito maliwanag oh. Ganda. Sa akin na-amaze siguro siya. Ang cute naman ng e-bike na to, 4 gulong. Na-amaze siya sa e-bike ko, nagwapuan sa akin. Atin lang yan sa dalawang yun. Ano guys, sa tingin nyo, ano sa dalawa? Okay. To, dito na tayo sa ano, bang lugar to. So may BPI. Ayan. Oh, ganda dito no. Ganda nung ano, nung lightings.
Magandang San Pedro po. Ah. Oh, huwag magkakalimutang mag-signal light. Yan ang isang pasensya na guys, minsan hindi ko natatapos yung mga sentence ko kasi preoccupied ako ng pagiging mapagmasid sa paligid-ligid. Syempre, baguhan lang tayo sa daan. Kaya ganun. Hindi ko pa kaya mag-multitask na kaglita. Tapos nagmamaneho or dito. Susuri, nagmamasid sa paligid. Yan. So from Soldiers Mutual Homes, malapit na tayo sa amin sa Landayan. Umalis tayo, ang battery natin 65. So ngayon 62%. Approaching na tayo sa Robinson's Galeria's house. Ayan. Okay, check natin yung gilid natin, yung kaliwa natin, dahil tayo ay liliko na pakaliwa. So ayan, medyo clear. Dahan-dahan, liko tayo pakaliwa. Ganun ang sikreto. Hintayin mo munang mapansin tayo ng mga nasa likod natin, nasa tagiliran natin, na tayo may intensyong lumiko. Huwag yung pagka-signal light mo ililiko agad. Kamote yun. Nakakatawa dito, power steering na tong EMC Golf. Gaya ng sabi ko, hindi pa naman ako nakaranas mag four wheels. Pero ang lambot nung steering niya. Ito na daw yung tinatawag na power steering.
Kasi mga sinasakyan kong jeep nung bata ako. Ang tigas nung ano eh, manubela eh. Hindi mo maliko eh. Nilabasan ka na ng ugat sa leeg, wala pa, di mo pa rin maliko. Hindi naman nakalak. Ito, dito na tayo sa landayan. Ito maganda rito tuwing Biyernes, marami talagang paninda. Hindi to landayan kung hindi crowded tuwing Biyernes. Ang biyahe natin no, almost 40 minutes kasi lumalis tayo 9:30, alas 10 na, 9:30 tayo umalis. So double check natin dito sa cam, 28 minutes pala. Sinyalis to no, yung gulong ng mga motorista tsaka tricycle dito eh hindi basa. Ibig sabihin mataas yung tsansa na hindi nabaha sa landayan sa South Fairway. Kasi kung puro basa yan, ibig sabihin baha pa sa South Fairway. Malaking populasyon kasi ng mga taga-landayan eh nasa ano rin, South Fairway nakatira. Siyempre mga tricycle doon din kumukuha ng pasahero. So malalaman natin yan sa ilang saglit na lang. Okay. Approaching na tayo sa makasaysayang tulay ng landayan. Ayan. Dati napaka-narrow niyan nung tulay na iyan. Tapos yan ay ni-renovate, no? Ni-reconstruct para lumaki. Siyempre, malaking halaga din ang ginastos.